Yan, kumusta? Magandang araw mga kababayan. At welcome na naman sa ating munting channel, Depensor Katoliko. At nandito ang ating episode ngayon ay isang basic apologetic patungkol po ito sa infant baptism. Kasi tayo lang pong mga Katoliko ang nagbabautismo ng mga sanggol, mga bata. Sa ibang sekta ay malaki na. Wala na din naman tayong mababasa na mga malalaki lang ang babautismuhan. Ngunit may turo diyan sa banal na kasulatan na may tinuruan at may binabautismo ng mga malalaki na. Ngunit wala po tayong mababasa na malalaki lang. Yan po ang kanilang argumento bakit daw ang mga Katoliko na ay nagbabautismo ng sanggol. Ang sagot po natin dyan mga kababayan, dahil po ang sanggol ay mayroon itong tinatawag na minanang kasalanan. Lahat po ng naisisilang dito po sa sanlibutan ay mayroon po itong minanang kasalanan mula kay Adan at sa kay Eva. Dahil sa kanila, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Malinaw po mga kababayan, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan ng dahil kay kila Adan at Eva. Roma 5:12. Kaya lahat po ng tao ay nagkasala. Ayan, malinaw po mga kababayan ko. Lahat po ng tao ay nagkasala. Maliban na lang sa kanilang mga anak kung hindi nila itinuturing na tao. Di ba mga kababayan? Kasi sa kanila wala daw kasalanan ng sanggol o bata. Kaya hindi pa pwedeng bautismuhan. Yes, totoo din naman po na ang bata or sanggol wala pa po yung kasalanan na tinatawag na actual sin. Ang kanilang kasalanan o ating kasalanan mula nung pagkasanggol natin, yun po ay tinatawag na original sin. Minana po natin ito mula sa mga unang tao na nagkasala. Yan, malinaw mga kababayan. Roma 5:12. Pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan dahil sa unang mga tao. Yan, sila Adan at saka si Eva. Kaya ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi po sinabi diyan na lahat ng tao nagkasala maliban sa bata. Kasi ang bata tao yan eh. Kahit saan po kayong maliban na lang sa mga sulpot, hindi nila tatanggapin na yung kanilang bata ay tao. Hindi po talaga nila tatanggapin yan kasi bata daw yan. Yung bata talaga, hindi yan daw yan tao. Yan mga kababayan. Ang kanilang biik, hindi po baboy. Ganun po ang kanilang argumento mga kababayan. Sinasabi pa dito mga kababayan ko sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Yan, klarong-klaro mga kababayan ha. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong ko sa mga sulpot, bakit may mga bata na namamatay? Kung wala silang kasalanan, hindi sila namamatay. Di ba mga kababayan, klarong-klaro. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, malinaw po mga kababayan ko na ang mga sanggol ay may kasalanan. Yun po ang minanang kasalanan. Kaya sila namamatay. Kaya may mga sanggol na mamamatay. Dahil po sila po ay may kasalanan. Tapos kukontrahin pa talaga nila banal na kasulatan. Banal na kasulatan na po ang nagsasabi mga kababayan ko. Hindi po yung sarili nilang pag-iisip. Kaya may mga sanggol na namamatay dahil po sila ay may kasalanan, dahil sinasabi dito sa banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kanila pang argumento, paano daw nagkakasala yung bata, hindi naman yan nakakagawa ng kung ano-ano,
kinakarga pa daw. Tama nga yan, tama yan. Kaya nga sinasabi ko doon sa unahan po mga kababayan na yun po ay hindi po yan actual sin. Yan po ay minana nating kasalanan or original sin. Si David nga, inaangkin nga ni David mula nung ako'y isinilang. Wag mong sabihin si David nung isinilang, nagtatrabaho na. Hindi po. Mula nung ako'y isinilang, ako'y makasalanan na. Salmo 51:5. Yan. Si David mismo umamin na mula nung isinilang siya ay makasalanan na. Pero itong mga sulpot na nagbasa-basa lang ng Biblia ay wala daw sila kasalanan. Yung kanilang anak, wala daw kasalanan. Yes, walang actual sin na. Walang actual sin mga kababayan. Ayaw talaga nilang tatanggapin na sila'y kasama doon sa kasalanan nila Adan. Sinabi nga dito sa Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang anak mo nga ba, hindi ba tao? Kaya mga kababayan, kailangan po talagang mabautismuhan itong mga bata, mga sanggol pa lang natin. No? Dahil sa sinabi sa Juan 3:5, ang hindi daw mabautismuhan ay hindi makakakita ng kaharian ng langit. Kaya delikado ito mga anak nila mga kababayan ko kapag nawala dito sa sanlibutan ito na hindi pa nabautismuhan. Anong sabi dito sa Juan 3:5? Hindi makakakita ng kaharian ng langit yung hindi nabautismuhan. Kaya kayong mga anak na sa mga sulpot, magpabautismo talaga kayo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. O tingnan mo sa Mateo 28:19, sabi ni Jesucristo, bautismuhan ninyo ang lahat ng tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa. O saan ba nakatira yung anak nyo? Sa Pluto. Lahat ng tao nga Ang titigas talaga ng mga utak nitong mga sulpot na ito. Lahat po ng tao. Wala pong sinabi na maliban sa mga maliliit. Paano daw babautismuhan? Hindi pa naman marunong mananampalataya tong mga sanggol. Hindi pa daw nila kilala yung Diyos. Hindi ginawa nilang sinungaling si Kristo mga kababayan. Hindi pa daw pwedeng bautismuhan yung mga bata kasi hindi pa raw marunong magsisisi. Kasi ikinukot nila itong mga kababayan, itong Act 38 hanggang 39. Dahil sinasabi dito, magsisisi daw at magpabautismo. Yan. Yan po ay para po sa mga malalaki. Ay, yung mga Katoliko, nagbabautismo ng mga malalaki. Lalo na yung mga nako-convert, yung galing sa ibang sikta na umuwi sa totoong iglesia, yun po ay magsisisi siya. Tapos magpabautismo. Ganyan po. Iba naman po yan At saka yun po ay pagtuturo ng bautismo. Hindi po sinasabi dito na hindi nagbabautismo ng mga bata. Yung malalaki dito ang binabautismuhan. Tapos sabihin pa nila na hindi pa daw mananampalataya. Kailangan daw ang mabautismuhan yung marunong na mananampalataya sa Diyos. O di ginawa nilang sinungaling si Jesucristo mga kababayan. No? Tanong ko lang muna sa inyo mga kababayan. Kapag nagpupuri ka ba sa Diyos, ay may pananampalataya ka ba sa Kanya? Sigurado naman po siguro ang sagutin niyo ay opo, oo, totoo yan. For example, mga kababayan ko, pinupuri mo si Jose Rizal sa kanyang ginawa na kabayanihan, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, nanampalataya na po kayo na siya po ay isang hero
O, di ba? Sa sinabi nila po mga kababayan na hindi pa daw marunong mananampalataya ang sanggol, kaya hindi pa pwedeng bautismuhan. Kaya sa sinabi ko na, ginawa nilang sinungaling si Jesucristo. Kasi sinabi dito mga kababayan ko na sa Mateo 21:16, basahin natin. Sinabi nila kay Jesucristo, di mo ba narinig ang sinasabi nila? Naririnig ko. Tugon ni Jesucristo, bakit hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na pagpupuri. Masuso pa. Maliliit nyo nung nagsususo pa talaga mga kababayan ko. Nagpupuri na sa Diyos mga kababayan. Kaya sasabihin nila na wala pang pananampalataya. Paano ka magpuri sa Diyos kung wala kang pananampalataya? Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. Kapag magpuri ka, may pananampalataya ka. Tapos sasabihin nila na wala pa daw, hindi pa daw marunong mananampalataya. Nanampalataya na nga. At mababasa na pa rin dito natin mga kababayan sa Salmo 8:2, ganito po ang sinasabi mga kababayan. Iyong papuri abot sa langit, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Klarong-klaro mga kababayan. Ang bata ay nagpupuri, bagong silang pang sinasabi dito ha. O kalalabas lang. Iwan ko lang kung umuuha na ba yun, o umiiyak na ba yun. O bagong silang, nagpuri na sa Diyos. Kaya yung tanong ng mga sulpot, kaya pag-ingatan ninyo itong tanong ng mga sulpot, tanungin mo nga yung bagong silang, yung masuso, kung magkapagsalita na ba yan. Kung nagpupuri na ba sila sa Diyos, kilala na ba nila ang Diyos? Kaya wag po kayong magpalinlang sa ganong klaseng tanong mga kababayan ko. Kasi kinukontra lang po nila itong kasulatan. Hindi naman kagaya ng pag-iisip ng bata at saka pag-iisip nitong banal na kasulatan, yung pag-iisip nila. Nagbabasa lang sila ng ganito para lang sirain ang gumagawa nito. Sinasabi na nga dito bata, bagong silang nagpuri na sa Diyos. Kaya may pananampalataya ang bata. Pwede na siyang bautismuhan. Uulitin ko mga kababayan ko, ang pag-iisip ng bata at pag-iisip ng mga sulpot ay hindi pareho. Ang pag-iisip ng mga sulpot at saka pag-iisip dito sa banal na kasulatan hindi pareho. Ang magkapareho yung pag-iisip ng bata at saka pag-isip dito sa banal na kasulatan. Kasi sinasabi dito sa banal na kasulatan na ang bagong silang na bata ay nagpupuri na sa Diyos. Pero yung sa mga sulpot, hindi. Yung mga bata nila hindi pa alam na may Diyos. Kaya kawawa. Anong sabi? Ulitin ko, anong sabi sa Juan 3:5? Maliban ang tao'y ipinanganak muli, maliban ang tao'y ipinanganak muli sa tubig at sa salita, hindi makakakita ng kaharian ng langit. Bautismo po iyan mga kababayan ko, ang ibig sabihin. Pero yung mga born again, ang nila, kapag hindi daw aanib sa kanilang born again, hindi maliligtas. Amerikano pa naman sana ang founder ng born again, pero pagbasa ng Biblia, wala sa grammar. Bautismo naman ang ibig sabihin dyan sa John 3:3 at saka 5 Kasi sa John 3:3, sinasabi dyan, kapag hindi ka mag-born again, hindi ka maliligtas. Kaya yan ang argumento nila. Kaya kailangan mag-born again daw tayo. Aanib daw sa kanila para maligtas. Yan ang kanilang panluloko mga kababayan ko. Ngunit hindi nila iniintindi yung sa 3:3 na
ipinaliwanag ni Hesukristo diyan sa 5 na yan po ay bautismo. Kaya magpabautismo ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. Mateo 28:19. Kaso lang yung mga anak kasi nila, hindi tao. Sa kanilang argumento hindi ako nagsasabi niyan. Hindi tao ang kanila. Ang mga anak nila, mga bata. Kaya hindi binabautismo. Hanggang dito na lang muna mga kababayan ko ang ating episode ngayon. At sana po wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pakipindot na lang po ang subscribe button, paki-like at paki-share. Ito po si Defensor Katoliko mag-iiwan ng walang manluloko kapag walang magpaloko. Bye-bye!